Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Good morning, beautiful. Sa lahat ng ating mga ka-GMB, welcome po ngayong araw ng Thursday sa ating GMB FB Live. At nais po nating i-welcome ang ating mga kasama po ngayon by live. So, give honor to those whom honor is due. So, nais po nating i-acknowledge sapagkat tayo ngayon po ay naka-virtual at naka-FB Live sa ating pong mga kapulisan, sa ating Finance Service 14 ng Camp Crame National Headquarters, PNP, sa pangunguna po ng ating Chief Police Colonel George De Palog Jr. Sir, good morning po. At siyempre po ang kanyang mga deputies at kasamahan po sa Finance S14, sina Police Lieutenant Colonel Briones Romel, good morning sir, at Police Major Agapito Tolentino. So sa lahat po ng ating mga kapulisan sa Camp Crame, sa lahat po ng ating mga kapulisan sa Makati at sa buong Pilipinas, good morning, beautiful. At nais din po nating pasalamatan. Kahapon po ang Team Revivalist Army Pastors Fellowship po sa Quezon City sa pangunguna po ng ating Bishop Cardencio. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat napakaraming pastor, napakaraming manggagawa ang sama-samang nag-fellowship at nagbigay papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. At mamaya pong hapon, meron po tayong wedding na gaganapin sa Calamba, Laguna. Kaya't lahat po ng ating swing ngayong araw na ito ay cancel muna sapagkat meron nga po kung i-officiate na wedding. So sa lahat ng aking mga swing sa Makati Police Headquarters po sa pamumuno ng ating COP Police Colonel Pedro Alagano Jr. Sir, bawi po ako next week. At siyempre po sa Warrant Department, babawi po tayo next week. At siyempre po sa PNPTS, SSC, ASAD at ADMI, kami po ay babawi this coming Thursday sa ating swim at sa Substation 11, Substation 10 ng Taguig. So again, welcome po sa ating Good Morning Beautiful. So sa lahat ng patuloy pong naghahanap ng buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na matagumpay at tunay na pagbabago, ang sikreto ay ang paghahari ni Kristo sa puso ng tao. At ito po ang ating layunin. Dadalhin po natin ang pag-ibig, pagmamahal, paghahari, pagpapala, pagbabago sa puso ng lahat ng tao sa pangangamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Sapagkat naniniwala tayo, salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan. It is alive, quick, and powerful. Na gaano man tayo kalayo, kaya tayong abutin ng salita ng Diyos. At ano man ang ating kalalagayan, our God is a God of miracle. Na kung tayo'y mananalig at magtitiwala, to those who believe, nothing is impossible. Simulan po natin ang ating pag-aaral ngayong umagang ito. Ang topic po natin, dahil ito po ay swim, ay may kinalaman sa ating mga kapulisan. So pakisulat po natin ang ating topic, reject the rackets. Ito po yung lesson 6 ng PNP internal cleansing that lead to nation building. Choosing integrity over illicit income. So sa lahat ng ating mga kapulisan, ito po yung malaking hamon sa ating lahat. Rejecting the racket. At piliin po natin yung isang marangal na kaparaanan ng pagkita, hindi sa mga illegal na kaparaanan. Alam po ninyo ang ating mga kapulisan ay tunay pong pinagpala ng ating Panginoon. Naniniwala tayo, hindi lamang sila mga lingkod bayan, sila'y mga lingkod ng Diyos. So basahin po natin ang ating teksto sa ating topic. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. For the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Diyos po magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Take note, corruption is a shortcut
to collapse. Kung nais po nating bumagsak ang isang institusyon, ang isang pamilya, ang isang gobyerno, ang isang bansa, ang shortcut sa pagbagsak, korupsyon. Kaya't naniniwala po tayo na ang topic na ito ay napakahalaga, hindi lang sa ating kapulisan, maging sa ating gobyerno, at maging sa ating simbahan, at maging sa bawat pamilya. Tatlong bagay po ang tatalakayin natin about rejecting the rackets. Number 1, about greed. Number 2, about rackets. And number 3, about honor. GRH. The truth about greed, the truth about rackets, and the truth about honor. Bilang pasimula, pakinggan niyo po ito. We cannot protect the people while secretly profiting from corruption. Hindi natin talaga mapaglilingkuran ng marangal at tama ang ating kababayan kung sa likod nito'y may palihim po tayong ginagawang korupsyon, pangungupit o pagnanakaw. Integrity is the very foundation of nation building. Kaya kung nais po natin talagang itindig at itayo ang ating bayan, at nais natin talagang makatulong sa ating bansa, ang pundasyon ng pagtatayo ng isang bansa ay nagsisimula sa ating katapatan. So sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lahat ng ating mga mamamayan, sa lahat ng ating mga politician, at maging sa ating mga lingkod ng Diyos, hindi tayo tinawag ng Diyos para magpayaman sa illegal na kaparaanan, kundi maglingkod tayo ng tapat, tama, at marangal sa ating bansa. Tandaan po natin, it is the delight of the Lord to see His people prospering. Kagalakan ng Diyos at kalooban ng Diyos sa tayong lahat na naglilingkod sa Kanya, naglilingkod sa ating bayan, ay Kanyang makitang pinagpapala. Subalit hindi sa pamamagitan ng mga illegal na kaparaanan. Our badge, our position, our title, and even our office is not for business. It is always for service. Para ito sa bayan. Sabi nga ng 1 Timothy 16 na binasa natin kanina, money in itself is not evil, but the love of money is evil. Ang pera per se ay hindi po masama. Yan po'y biyaya ng pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos para gamitin po natin. Para sa ating pamilya, sa ating bayan, para sa ating kinabukasan. Ang masama po ay yung pag-ibig sa salapi. When money becomes master, mission becomes compromise. Iyon ang delikado. Kapag dinudyos na natin at sinasambat pinapanginoon ang pera, magkakaroon po ng problema ang ating paglilingkod. Kung nais po natin ang isang maayos na buhay at maayos na serbisyo, itong sinasabi ng ating mga kapulisan, we must start internal cleansing. And internal cleansing begins by rejecting the racket. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Tandaan po natin, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Naniniwala tayo ang kalooban ng Diyos, hindi ka lang pagpalain. Ang kalooban ng Diyos, maging daluyan tayo ng pagpapala. Kaya't habang tayong lahat ay nakikinig at nanonood din ng salita ng Diyos, ibahagi po natin sa ating pamilya, mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, kaopisina, lalo na sa mga kamanggagawa at lalo tigit sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. So sa lahat ng ating mga kapulisan, salute. Naniniwala tayong kayo po ay hindi lamang isang ordinaryong lingkod ng bayan. Kayo po ay lingkod ng Diyos. At kaya kailangan talaga tayong mag-ingat. Because the devil came to kill, to steal, and to destroy. Ang layunin ni Satanas ay wasakin ang ating paglilingkod. At gagawin niyang lakat ng paraan. Bumagsak lamang tayo sa ating paglilingkod.
Kaya't ang mensaheng ito ay para sa ating mga kapulisan, para sa ating mga lingkod bayan at mga lingkod ng Diyos na talagang nagsusumikap na maglingkod ng tapat at barangal para sa ating bayan. So point number 1, the truth about greed. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos about greed? Pakisulat, greed that grabs the soul. Ito yung unang paalaala na itong greediness na ito yung sumasakal sa ating mga kaluluwa. At itong ginagamit ni Satanas para tayong lahat ay mahulog sa kanyang patibong at mawasak at masira ang layunin ng Diyos sa ating paglilingkod. When money masters the mission. Ito yung isang reminder sa atin na kapag sa ating paglilingkod, bayan, lingkod sa ating bansa, lingkod sa ating kapwa, ay pinangunakan po ng pagmamakal sa salapi, doon nasisira ang ating pagiging isang lingkod. Hindi sinabi ng Biblia na masama ang pera. Ang sinabi ng Biblia, ang masama ay yung umiibig, sumasamba, at ginagawang Diyos at Panginoon ang pera. Kapag ang pera ay naging boss na natin, duty becomes negosyo. And service becomes sideline. Ito yung delikado. Na kapag tayong lahat ay nadaya doon sa tinatawag nating greediness, doon sa tinatawag nating love of money, yung ating katungkulan, our duty becomes negosyo. Ginagawa na natin itong pinagkakakitaan. And our service becomes sideline. At salamat. Sapagkat naniniwala tayong karamihan sa ating mga kapulisan, karamihan sa ating mga lingkod bayan ay hindi po ganyan ang ginagawa. Tandaan po natin, greed slowly grabs the soul until integrity is gone. Ang kasakiman o yung pag-ibig sa salapi, ang unti-unting sumasakal sa atin upang tayong lahat ay mahulog sa kanyang patibong hanggang mawala na yung ating katapatan, hanggang mawala na yung ating karangalan bilang isang lingkod bayan at bilang isang lingkod ng Diyos. Salamat doon sa 18 Marine na talagang tumindig, tumayo sa tapat at totoong nangyayari sa bayan po natin. Again, rejecting the racket, point number 1, reminder, grab or greed that grabs the soul. Huwag po tayong papayag na ang kasakiman ay sumasakal sa ating paglilingkod. Sa application po natin, ano ba yung tinatag nating greed that grabs the soul? Number 1, yung kotong mentality. Number 2, yung protection racket. Number 3, fixers inside the system. Number 4, using authority for personal gain. Ito yung mga iba't ibang paraan ng greediness na ginagamit ni Satanas para tayong lahat ay mahulog sa kanyang patibong. Take note, small compromise will lead to silent corruption. And silent corruption will lead to systemic destruction. Yung lakat ng ating pinagpaguran, yung lakat ng ating pinagtiisan, yung lakat ng ating pinagsakripisyuhan para maging isang lingkod bayan, ay masisirang lahat dahil lamang sa maliit na compromise na nagdala sa atin para magkaroon ng greediness at corruption sa ating paglilingkod. Tandaan po natin, internal cleansing starts with internal conviction. Tindigan, tayuan, ipaglaban po natin. Hindi yung madali, kundi yung tama.
Kaya nga sa nangyayari po sa atin sa mga marine na ginawa ng kanilang pagtindig at pagtayo sa katotohanan ng alam nila, yun ang tinatawag nating internal conviction. Because internal cleansing always start with internal conviction. Tama o may tama? Number 2, the second reminder of rejecting the rackets. Number 2, pakisulat, rackets that rot the ranks. Ito yung mga anay. Ito yung mga kalawag na sumisira ng ranggo at samahan ng ating mga lingkod bayan. When compromise corrupts the culture. Pag pinapasok na po tayo ng corruption sa ating sistema, na parang nasa sistema na natin, nasa kultura na parang nasa dugo na natin. So reminder number 2, rackets that rot the ranks. Ito yung sisira. Sabi ko nga, ito yung anay na nakngangat-ngat, kakain at magpapabagsak ng ating paglilingkod. Take note, one corrupt officer affects the entire organization. Isang opisyalis lamang. Halimbawa, gamitin natin sa kapulisan, sa politika, sa simbahan, sa pamilya, sa negosyo, trabaho. Isang opisyalis lamang, isang tao lamang ang gumawa ng korupsyon. It will affect the entire organization. Rackets don't just break rules. It breaks the trust. Kapag tayo po'y nagnanakaw, kapag tayo po'y nangungupit, kapag tayo po'y nangraraket, hindi lang natin sinisira yung ating mga rules, yung ating mga panuntunan. Ang nasisira talaga sa atin ay ang tiwala ng ating bayan. Public trust is our greatest asset. Bilang mga lingkod ng Diyos, tayong mga pastor, tayong mga pulis ng Panginoon, tayong mga politiko ng ating bayan, ang pinakamataas na asset nating lahat, hindi talino, hindi galing at abilidad at husay. Our greatest asset is the public trust na tayo pinagkakatiwalaan nila. Kapag nawala ang tiwala ng tao, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo kahusay, ang operasyon natin, laging questionable na ang lahat ng ating ginagawa. So take note, rackets that rot the ranks. Kaya ingat tayo dahil kapag pinasukan natin ng racket, pag pinasukan po natin ng compromise, pinasukan natin po ng korupsyon, ang ating samahan, ito ang anay na sisira ng ating organisasyon. Ito magpapabagsak ng ating dangal. So ano ang application po natin dito? Integrity test failures. Tayo mismo nakakalam kung gaano tayo katapat at katotoo sa ating paglilingkod, sa ating hanay, maging sa harap ng Diyos. Kung magkakaroon ng lifestyle check, pasado kaya tayo? O meron tayong tinatawag ng lifestyle check inconsistencies na parang hindi ata consistent yung buhay natin sa trabaho natin. Influence of peddling, illegal collection, yan yung mga bagay na dapat natin kaingatan. Na kapag tayo po'y chinik, hindi ba ng tao ng Diyos, baka tayo'y bumagsak. Biro mo, may Rolex ka, may sports car ka, at meron kang mga malalaking lupain at maraming bank account. Questionable po yan. Kaya maging maingat po tayong lahat sa gawa at patibong ng ating kalaban. Ano ba ginagawa ng racket sa buhay nating lahat? Take note. It rotten our reputation. Yes, mag-i-enjoy ka sa panandaliang pagnanakaw natin,
kahon-kahon, box-box, mali-maleta. Ngayon, bodeg-bodega na, bahay-bahay na. Pero yung perang galing sa illegal, it will rotten our reputation. It will ruin our moral. And it will reduce public confidence. Na habang tayo naglalakad, wala na nagtitiwala sa atin. Bagsak na yung moralidad natin. And even our reputation. So take note, internal cleansing is not optional, but internal cleansing is operational necessities. Bilang mga pulis, bilang mga lingkod bayan, bilang mga manggagawa ng ating bansa, at bilang mga lingkod ng Diyos, ang pagiging tapat ay hindi isang bagay na option lang natin. Ang tawag natin yan, operational necessities. Because our greatest asset is our integrity, our trust. Kaya tanong natin sa ating mga sarili, pinagkakatiwalaan pa ba tayo ng mga taong nakapaligid sa atin? The last and final reminder, pakisulat, and I believe itong pinakamaganda about rejecting the rackets. Honor that heals the first. Ito ang tanging paraan para magugot po natin yung salot ng greediness, yung salot ng korupsyon sa ating puwersa. Yung salitang honor. Anong ibig sabihin ng honor? When integrity inspires the institution. Na tayo ay kilala hindi lang dahil sa ating ranggo. Na tayo ay kilala hindi lang dahil sa ating opisina at posisyon. Kilala tayo dahil alam nilang mga tapat po tayo. If greed destroys, take note, honor restores. Kung yung pagnanakaw ay nakakasira at nakamamatay, yung pagiging marangal ang bumubuo at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Integrity is doing what is right kahit walang nakakakita. And character is who we are kahit walang kamera. When officers choose honor, kapag ang isang pulis, ang isang lingkod bayan, ang isang politician, o maging isang pastor, o isang Pilipinong mamamayan, ay mas pinili niyang maging marangal instead na mangraket, mangurap at mandaya. Culture shifts. Moral lifts. And nation benefit. Itong epekto. Kapag pinanindigan natin ang tama't legal at nakalulubog sa Diyos, nababago kultura natin. Kaya nga ang tanong ng marami, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang ating mga kapulisan? May pag-asa pa ba ang ating mga politician? Meron po. Kung tayo lalapit lang sa Diyos. Because with God, nothing is impossible. Culture will shift. Magbabago kultura natin, then moral will lift. Aangat ula ang moralidad, and nation shall benefit. At sino pong magbebenepisyo ang ating bayan? Take note, let us refuse illegal favors. Kapag ang mga pabor na binibigay sa atin, alam natin illegal, refuse. Reject. Report irregularities. Huwag tayong matakot. Kaya nga daw namamayagpag ang kasalanan kasi walang nagsasalita. Report irregularities. Live within legitimate income. Yan yung honor natin. Part of honoring, part of being honorable, hindi lang natin nire-review sa mga illegal na pabor, hindi lang natin nire-report ang mga irregularities. Ito pa rin part ng pagiging honorable, live within legitimate income. Huwag nating, mamuhay lang tayo ng tama. Huwag nating taasan na hindi naman natin kaya. And lead by clean example. Mamuhay tayo ng malinis
huwaran at halimbawa sa ating paligid. Maayos na buhay will lead sa maayos na serbisyo that will lead sa maayos na bayan. At ito'y sinasabi natin ngayon. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay magagawa po natin when we live and lead an honorable lifestyle. So sa ating pagbabakas, isummarize po natin yung ating topic ngayon. Reject greed. Lakat ng uri ng kasakiman, talikuran natin. Remove rackets. Alisin po natin lakat ng mga illegal na paraan ng pagkita. At ito yung gawin natin. Let us restore honor. Ibalik natin yung karangalan sa pamamagitan ng pagbabalik loob natin sa Diyos. Kaya't salamat dahil hanggang ngayon, marami pa po tayong mga pulis talagang bumabalik loob sa Diyos. Salamat sa swing dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Internal cleansing is not humiliation, but internal cleansing is purification. Ang layunin po ng ating swing, ang layunin po ng internal cleansing ng PNP is not to humiliate us. Hindi para tahiyain. The very purpose of internal cleansing ng PNP is for our purification. Ibinabalik lang natin yung dangal at karangalan na dapat ibigay po natin sa ating mga kapulisan. Hindi ito witch hunt. Ito po isang heart check. Hindi tayo naguhuli ng mga masasama. Itinatama lang po natin ang ating mga puso. So ano ang ating challenge ngayon? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Bilang pulis, lingkod bayan, politician, negosyante, nagtatrabaho, isa kang lingkod ng Panginoon, isa kang pastor, isa kang manggagawa. Am I serving for income? Or am I serving for impact? Ikaw ba'y nagtatrabaho para lamang sa pera? O nagtatrabaho ka para makatulong sa ating kapwa at sa ating bayan? If lifestyle check comes today, i-check yung buhay natin. Am I ready? Wala kaya silang makikitang indiscrepancies na parang, paano ka nagkaroon ng sports car, ang liit lang na sweldo mo? Paano ka nagkaroon ng Rolex, ang liit lang na sweldo mo? Paano ka nagkaroon ng maraming property? Kung tayo kaya ila-lifestyle check, pasado kaya tayo? And lastly, sa ating challenge, if our children wear our uniform someday, what legacy will they inherit? Pag dumating ang mga panahon ng ating mga anak at magsusuot ng ating mga uniforme, ang tatayo sa ating mga posisyon, ano kayang pamana na kanilang minana sa atin ang makikita ng taong bayan? Take note, reject the rackets, not just publicly, but reject the rackets personally with the help of God. Sa ating pagbabakas, ano po yung ating wise up? Yan po'y pinadala ko sa inyong lahat kaninang umaga. Reject the rackets. Tanggihan po natin talaga lakat ng illegal na kaparaanan ng pagkita. Hindi natin kailangan magkasala. Hindi natin kailangan maging illegal para tayo pagpalain. Sapagkat kalooban ng Diyos na ikaw ay pagpalain. At kagalakan ng Diyos na makita niyang ikaw ay pinagpapala. Kaya kapag lumalapit sa iyo ang mga illegal, kasalanan, mga paraan ng pagsagana na hindi reject it. Kasi kaya kang pagpalain ng Diyos. Kalooban at kagalakan ng Diyos sa pagpalain ka ng Diyos, lumapit ka lang sa Kanya. Take note, ang totoong mayaman ay hindi yung marami lang pera. Ang totoong mayaman, yung may malinis na konsensya. May mali-mali takang pera. May budig-budig kang pera. Ang dami mong ang Rolex, ang dami mong sports car. Lahat naman galing sa illegal. Lahat naman galing sa korupsyon.
Lahat naman galing sa racket, may pagmamalaki mo ba yan? Baka ultimong pamilya natin ikahiya tayo. So ang tunay na mayaman, hindi lang yung maraming pera. Ang tunay na mayaman, yung malinis ang konsensya. Uniform without integrity is just a costume. But badge without character is a burden. Sayang ang uniforme natin. Sayang ang badge natin. Sayang ang mga title natin. Sayang ang mga opisina natin kung wala naman tayong katapatan. Let's be an officer na hindi lamang feared by criminals. Naway maging mga pulis tayo na hindi lamang kinatatakutan ng mga kriminal, kundi maging pulis tayo na nirirespeto ng taong bayan at pinaparangalan ng Diyos. So again, ito po yung aking paalala. Be an officer na hindi lamang feared by criminals, but respected by citizens and honored by God. Naway napagpala tayo ng salita ng Diyos. Kaibigan, kapatid, kung ikaw ay minsan naging biktima ng racketing, naging biktima ka ng korupsyon, naging biktima ka ng compromise, maaring wala kang choice, maaring napilitan ka lang, maaring matindi pangangailangan, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Lagi mong tatandang, the wages of sin is death. And our sin will see us through. Pagbabayaran natin yan. Kaya kung nais po nating talikuran yung mga luma nating kasalanan at ayaw nating mapahamak, lumapit tayo sa Diyos. Walang napakalaking pagkakasala na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Gusto mo ng pagbabago? Sabihin mo, Panginoong Yesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Patawad po sa mga pangrarakit, mga illegal na activities, mga illegal na paraan ng pagkita, sa mga espiritu ng greediness at korupsyon na aking nagawa. Maliit man, malaki, sinasadya o hindi, patawad, Panginoon. Maghari ka sa aking puso. At tulungan mo ko simula sa araw na ito. Baguhin mo ko. At maibalik ko ang dangal at karangalan ng aking paglilingkod. Hindi lang bilang lingkod bayan, kundi lingkod ng Diyos. Bilang isang Pilipino, bilang isang manggagawa, bilang isang pulis, bilang isang lingkod bayan at lingkod ng Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagpapatawad, salamat sa panibagong pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ng gawain ito at sumunod ka ng buong puso sa ating panalangin, the Bible says, you are now a new creation. The old has gone, the new has come. And this is not the end, but this is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin, meron tayong prayer house. Kung gusto mong patuloy ka makapinig at mag-aral ng salita ng Diyos, meron tayong house church. Once a week lang ito. 30 minutes lamang. Pwedeng online or on-site, virtual or face-to-face. Sa comment section natin, ilagay mo lang ang complete name, address, and contact number. And by God's grace, ko-connect po kami sa inyo. As an agent of God's love, na parito kami hindi para mag-condemn, hindi para mag-humiliate, hindi para maging judgmental. Nandito tayo para dalhin ang pag-ibig ng Diyos na magdadala ng pag-asa at pagbabago sa ating buhay. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. At muli po ay nais po nating pasalamatan ang nakasama po natin ngayon virtually sa ating pong programa. Nais po natin ibalik ang papuri sa Finance Service for Team ng Camp Crame National Headquarters sa pamumuno po ng ating Chief Police Colonel
George Dipalog Jr. Sir, marami pong salamat at sa lahat ng PNP personnel sa Finance 14, salamat po. Police Lieutenant Colonel Briones Romel, marami pong salamat. And Police Major Agapito Tolentino. At sa lahat po ng mga kapulisan, hindi ko na lang matandaan, yung aking nabigyan ng link, kung kayo po'y nanood, maraming salamat. At naway maibahagi po natin ito sa marami pa nating mga kapulisan. Naniniwala tayo, 80 to 90% ng mga kapulisan na yon ay tunay pong makadiyos, makapamilya, makabayan, makakalikasan. Patuloy po natin silang ipanalangin. Patuloy po natin silang ilapit sa Diyos upang sila'y maging pagpapala sa ating bayan. Muli po, itong inyong kaibigan, itong inyong lingkod, Bishop Efren Adano. So mamaya po, meron akong wedding sa Calamba, Laguna. Kaya again, may apology sa ating PNPTS, SSC, ASAD, and Admin Department. Hindi po ako makakarating dahil nga po sa aking wedding. Sama niyo po ako sa panalangin at babawi tayo next week. At maging sa Substation 11 ng Comembo or West Rembo at Substation 10 ng West Rembo, ng Comembo. At siyempre po sa ating COP ng Makati Central Police Station, Police Colonel Pedro Alagano Jr. Bawi po ako next week at maging sawaran dahil wala tayong swim ngayon. So sa lahat ng mga Star Senders, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga Kingdom Builders, Covenant Partner na sumusuporta sa ating programa at sumusuporta po sa inyong lingkod, maraming salamat. And I pray and I declare 1,000-fold of blessings in return. So bukas po, magkita-kita tayo sa ating SALT mentoring at sa Sabado sa ating couples online Bible study at sa Sunday sa ating pagsampa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tandaan, don't stop when you are tired. Stop when you are done. God is too wise to make mistake. And God is too good to do evil. Magtiwala ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya because He came to give you life and have it more abundantly. God bless you all. Shalom. Shalom.